Another working day. So let's go. Buti na lang tumigil yung ulan. In medyo maganda yung panahon. Just looking at the sky. Yan. Naka-turn on yung sasakyan ko kasi medyo frosty daw. Thanks, mister, for turning on my car. Ay, -1. -1 nga. Eh, maginaw na. Right, I'm going, mga loves. Magdadrive na ako. Kinakabahan ako mga palangga ay kasi kahapon na-receive ni nanay. Meron sana na-receive na text message from VFS na yun na nga, na receive na daw yung application, na dispatch na yung passport, on the way na yung passport. And yeah, kinakabahan ako mga loves. Hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko kung hindi na-approve si nanay. As much as possible, I don't want to think the worst, pero you just never know. So, in-email ko yung agency kung meron ba silang na-receive na email from VFS. Sabi nila, meron daw. So, pero hindi daw sila makakomment kasi since yung passport hindi sa kanila hindi sa kanila pinadala. So, hindi daw nila alam. Parang ganun yung sinasabi nila ba na hindi daw nila alam kung ano yung resulta. Pero last time kasi, nung nag-apply kami sa abogado na, yung abogado na ginamit namin, nung nag-email yung VFS, indicated naman doon na approve ba or refuse. So, parang naano lang ako ba, naprapraning lang ako ba, if you know what I mean. Kaya Lord, please. Kasi kung hindi ma-approve si nanay, iwan ko lang talaga ay. Iwan ko na lang talaga. Si Jan, sinasabi niya, bakit mo ba kasi sila yung ginamit mo? Bakit hindi yung old abogado natin? Ano kasi, medyo makakamura ka din kasi talaga pag yung agency yung ginamit mo kaysa sa abogado. Kaya pumunta ako doon sa medyo mura, but worth it nga ba? Titingnan natin kung worth it pag dumating na yung passport ni nanay. Hi, anyway, naghihintay ako ng parking space dito mga palangga. And meron palang nakapansin sa inyo na sabi niya, bakit palaging hinahabol mo yung hininga mo, or I'm out of breath daw? It's just that minsan kasi I am in pain. Masakit ngayon, masakit yung coccyx ko and yung hip ko. Like everything is shifting, accommodating the baby. So minsan if I am like moving or talking, I am holding my breath because I am in so much pain. So that's why medyo hinihingal ako minsan kasi I'm holding my breath dahil lang para mawala yung pain pa. That is just my coping mechanism na parang I'm holding my breath to ease the pain. Ano na dito? 7:23 pa. Yan o. Come on. Get out, guys. Get out. Gosh, it's cold. Freezing. Wala akong naaamoy na ano ngayon, ulam. As I said nga, dito sa hallway na to, every time na dumadaan ako, meron akong naaamoy na ulam. Pero ngayon, nothing. Anyway, papasok na ako. I will continue the vlog tomorrow. Kasi bawal na kayo dito. Bye! So, tingnan nyo yung hagdanan namin. Wala ng carpet. Ni-remove ni John yung carpet kasi tomorrow, hindi tomorrow, Tuesday, maglalagay sila dito ng plaster sa extension. So, yeah, it would be nice na meron na tong plaster para medyo malinis-linis sa tingnan yung bahay ba.
Hello, meron tayong good news. Pasensya nyo na yung mukha ko, but magkukwento ako kasi wala ako masyadong tulog talaga. So, mga 3 o'clock, kaka 3 o'clock pa lang talaga, narinig ko yung phone ko nagbabuzz. And sabi ko, sino ba yung tumatawag? Kasi, kakatulog ko lang. Kasi, nakatulog ako mga 11 o'clock na in the evening. Kasi doon na ako parang nagka-comfy position. Sobrang himbing na ng tulog ko. Tapos nagising ako 3 o'clock. So, tinignan ko, si nanay nag-miss call. So, ayun, meron din siyang message. Sabi niya, ang passport, na-receive na niya. So, ako naman, nung nabasa ko yung message, sabi ko, hala, nandito na yung passport. Ano kaya yung resulta? Kasi yun lang talaga yung sinabi niya na natanggap na nila yung passport. So, message ko, hindi na lang ako tumawag kasi, of course, tulog si Jan. So, sabi ko, anong resulta? Sabi niya, approve daw talaga. Approve yung visa. So, I'm so happy mga palangga. Pero, like, I don't have time to, like, process everything. Matutuwa sana ako, magiging emotional. Pero, nangingibabaw yung antok ko. And after that talaga, parang yung tulog ko parang, hindi talaga ako nakatulog. Parang, I'm just listening to the background. And, ayun, pagod yung lola niyo. Anyway, thanks God kasi na-approve si nanay. May good news tayo. I'm so happy. I just don't look happy kasi puyat. Pero I'm so thankful kasi makakapunta na si nanay dito. And sobrang bilis lang talaga mga palangga. So, pumunta si nanay sa biometric niya 4th of November. Tapos, 12 of November, hinatid sa bahay. So, sobrang bilis lang. It's probably because na meron na siyang record, pang second time na niya to. So, yeah, hindi ko akalain ba na, nakuha na niya agad. Kasi nung first time din kasi yun. So, medyo matagal-tagal, mga 2 weeks ata yun inabot. But I'm not sure ha, hindi ko na matandaan kung ilang days yun bago nakuha namin yung resulta sa visa ni nanay nung first time. Pero yeah, I was just so happy na sobrang bilis. And kasi I was debating as well myself kung ipa-fast track ko ba or hindi yung application. So, no point nang i-fast track mga palangga kasi ang bilis lang naman talaga. Baka sa pag first application nyo, kung desperado talaga kayo na yung family or someone you want to come to the UK is yung lang talaga, sobrang mabilisan ba? So, i-fast track nyo. Pero pag second time, I would say na wag na kasi sobrang bilis lang talaga. So, yeah, yun yung kwento ko sa inyo. Later on, magbubook na ako ng flight. I will have a look sa mga flight kasi of course, the more advanced na i-book natin yung flight, medyo makakatipid tayo kasi kung last minute, sobrang mahal. Anyway, I'm just gonna stay in the bed for a while for now. And then, babalikan nyo kayo mamaya pag medyo mukhang tao na tayo. Meron tayong letter. Let's see kung meron bang nakapangalan sa atin. Hello, ngayon ko lang talaga kayo na-update kasi tinamad ako, malis din si Jan ng maaga kaya buong araw ako lang yung mag-isa dito sa bahay. Anyway, nakabalik ako ng tulog kanina. Wala kay Jan to. Ito, RNLI na sulat. Hala, bakit para to sa akin? Tingnan natin to. I don't like pag merong mga letter na para sa akin kasi alam ko either bill or something. Bayarin ba? Okay. Hindi naman siya bayarin. Well, bayarin siya in a way.
Anyway, let's go sa labas para ano yung basurahan. Oh, saan yung susi? Kasi yung bahay sobrang amoy ng seafood kasi marami kaming seafood dito sa bahay kasi yung customer ni Jan nagbigay siya ng seafood. Ang daming crabs and meron din siyang binigay na lobster, which is I'm very thankful kasi kung bilhin mo yan dito, mahal yung lobster at crabs. Lalo na talaga yung isang lobster na bigay niya, ang laki talaga. And paplansya din ako ng mga nilabhan ko dito from yesterday na ano na natuyo na siya. And may mga baby clothes din doon na kailangan ko pang iplansya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Crabs. Hindi nyo makikita yung crabs dito na video. That will be separate video. But kanina nagluto ako ng crabs para sa aking brunch. So ito, nilagyan ko siya ng gata. And ang daming, like crab leg na binigay. Tapos ang laki din ng crab, mismong crab na binigay niya. Sobrang laki. So hindi ko siya naubos lahat. Mamaya na yan. Maya na natin yan kakainin. Punta tayo sa labas. Hindi pa naman masyadong puno yung basurahan, pero kung hindi ko siya iti-change, mangangamoy yung bahay talaga dito. And si Mr., he's not very fan of seafood talaga. Kumakain siya, pero not very fan. Like, tulad ng crabs. Kumakain siya, pero limit lang. Ayaw talaga niya ng maraming crabs. It's because walang pasensya yun mga palangga para maghimay ng crabs. Kakainin daw niya yung lobster, pero hindi ko alam kung kailan. Nilagay ko pa sa fridge yung lobster, pero yung mga crabs nilagay ko na sa freezer. Isisave ko siya para kay nanay, para pagdating ni nanay dito, makain niya. Maginaw na talaga. Whew. I'm worried talaga mga palangga pagdating ni nanay dito. Wait lang. I need to hold this and I need to pick the bin. Ay nako, wait lang. Ano kaya yung mafe-feel ni nanay ngayong winter? Of course, lalamigin siya. Pero what I mean by that is, magugustuhan ba niya kasi sobrang lamig? Kasi she will be, talaga, papunta siya dito middle of the winter. First time niya na makapunta dito sa winter talaga. Ano na magagawin ng kapitbahay namin? Mag-i-spray na naman ata ba kasi yung tractor. Wait lang. Ay, hindi siya ma-zoom. Hindi niya na makita doon. Yan, gumagalaw.